parang ano yan eh, parang isang pag-aari ng bangko na foreclose. Okay po. Closure na yan. Pag-aari na ng bangko. Binili na ng bangko yan. Kaya parang ikaw, binili ka na rin ng iyong kasama. Sabi ko nga, binili ka, nagkasal ka dahil lang sa alang-alang doon sa pangailangan. Kaya mas mabuti siguro. Pagbutihin mo na lang yung pakikasama mo dyan sa asawa mo, sa pinakasalan mo, at yun na pag-uwar mo ng pansin. At pag na yung boyfriend mo dati, nakalimutan mo na natin yun. Ayan. Ayan. Naliwanagan na si Dalia. Sama natin siya. Oo, try natin isama si Ate Lina kung ano, kung kaya natin. But anyway, oo. Hindi pa rin wala po. Ang ba sa Japan, yung magbarang ako, kumusta naman yung klima dyan sa Japan? Climate change tinatanong mo, kuya? Actually, sa ngayon, medyo maganda-ganda na ang panahon. Di na mainit, di na malamig. Mahangin ang panahon. Autumn na kasi, di ba? Mahangin-hangin po ang panahon ngayon sa Japan, pero hindi na sobrang init katulad ng dati. Pero magandang araw kanina, no? Tirik na tirik ang araw kanina. Ayan. Kuya, nakita mo bang blood moon daw nung the other day? Ganun ko oras ko siguro. Kaya alam ko yung nabasa ko yung ano yan, katulad mo sa pinagturan ng bangko. Kasi alam mo, pag ganyan na mga sinasabi mga ano lang yan, para bumabot sa aking ano yan buhay-buhay. Wala pa rin tayo sa dakilang pinikain pa rin ng ating pinaninindigan yung ibig sabihin, kung talagang sinasantalan yung ano ng mga kuhaan, di ba? Alam mo, napunta ako nag-cover kami doon sa Bataan of Yap, may mga Pinos ko doon sa Bataan of Yap, Power Plant. Talagang pwede pa kinabangan yung mga yun. Nakakatakot din dahil baka sigurado kung mangyari at yung lawan natin hanggang 8 hanggang kakayanin niyang saluhin yung lindol na magnitude 0.8 lang, ikaw na lang 8 point lang. Pero parang kung lumagpas yung yung lakas di yung mapektuhan yung di ba, yung ating mundo, hindi yung Pilipinas, di ba? Kaya dapat hindi natin dapat i-deploy. Alam natin yung mapakikinabang, pero hindi natin sigurado. Kaya yung napakampuhan, yung datigwan na tinatawag, ang sabi sa akin ng isang yung sa mga mangugulang, araw-araw mga nagsasabi, yung mga nag-aaral din, talaga magaganap yung bigwan. Pero masana kasi nakikita niya, dun sa kanyang panaginip, talagang matindi raw yung palo ng, hindi yung pang kakingon lang, yung bigwan na tinatawag, yung naranasan na natin na talagang iba yun, talagang yung lupad pwedeng umuga, yung umuga na hindi yung makaraduyan na yung dating, yun ang sinasabi nila sa mag-aaral. Sana, di ba, yung mga kailangan. Pero kung dito sa tayo lagi, kung tayo mawawala dun sa kisanan na dakilang medikano tayo, di ba? Ano na tayo, sino na tayo. Dapat ang buhay natin na tayo magpapababa. Yan kailangan natin. Minsan, kailangan din maging matapang. Hindi naman pwedeng maging matapakan ka na lang, di ba? Pero hanggat maaari, magpapababa ka. Hindi ka pwedeng mayabang sila, hindi kaya sila mayabang. Hindi sila nagbigayin. Di ba? Mag-iba, meron kasi gano'n kaya bakit gano'n yung galawan mo, mayayabang mo tao, mayayabang mo na rin. Dapat hindi ka sasabihin sa meron ka sariling ang diskarte, mapapamakaan, pag-ugali, hindi yung gagyahan, ugali ng pa. Dapat tayo, tinutuwa lang sa atin ng Diyos yung ano tayo sa kanya, di ba huwag mga kalimot, bagamat sa panahon ngayon, yung, alam mo, kasi mga napapansin ko, dahil sa teknolohiya, nakakalimutan na natin yung mas binibigyan natin ng panahon yung mga ganitong bagay, mga mag-Facebook, kung ano, di ba? Yung pero yung relasyon natin sa taas, parang nawawala, parang napakakulang. Dapat yun ang nating makukuwala sa buhay natin, di ba? Alam mo ako, kailangan ako sa Facebook kasi sa trabaho namin sa media, sa Twitter, at pero kasi kailangan namin sa trabaho namin dahil, di ba, nasa ano kami. Pero minsan napapansin ko na parang dito na tayo napupunta yung mga naon ko dito sa Facebook na to. Tutulog na lamang ako
sa Facebook, meron nag-message, di ba? Parang ang masasabi ko lang, dapat priority natin yung pakikipagrelasyon yung sa ating natin ang kaibigan. Kaya, isa nagpaparamdam sa atin ang Diyos dahil parang nakakalimutan natin sa honesty. Parang yung nararamdaman ko, parang inuun natin yung hindi dapat sa madalang pagkain na kailangan. Sino ba ating tinatawagan? Siya pa rin ang walang iba eh. Walang iba po yung ating ating tinatawagan kung isa. May abang naman tayo, pag meron tayo, di ba? Meron yung hindi ako nagkakasakit. Pasinin mo na lang pag nagkasakit ka. Sabi mo, magkirap ka na magkasakit. Kasi, ura-ura, nanghihina ka, hindi ka makakain, hindi mo malaki yung gusto mo. Pero pag wala ka na, saka naalala mo, pag isa, pagalingin mo naman ako, di ba? Galingin mo naman ako, gano'n. Pero pag wala ka ng sakit, ang yabang-yabang mo, kala mo, hindi ka natama ng bala, di ba? Kaya dapat, ang sa akin lang, huwag natin nakalimutan ang galingan natin. Ang para ng sagot natin tayo maligaw. Bigyan natin siya ng panahon. Gising sa umaga, umpisa ka ng manalangin. Alam mo sa mga Koreano pala na pag-aralan ko, ang tagal nila magdasal ng Koreano. Kaya pala yung mga bayong bansa nila napakaudlat kaya sa mga tinitignan ko. Nabasa ko yung isang ang tagal nila magdasal. Talagang yung time team. Kasi kung sa kanto na ulit-ulit. Pero yung ipag-relasyon para sa Diyos na yung time team kung nakikipag-usap sa yan. Pero tanong ko lang po, Kuya Edmar, tanong ko lang po, sa palagay po ba nyo ay sa yung pananaw ba so dahil dun sa dasal nila umunlad ang bansa nila or siguro may contribution din ang mga mamamayan, di ba? So ika nga, di ba? Di ba? Kasi yung dasal yan, pagdadasal mo, tayo ng dasal, di naman natin sinasabay yung gawa, di ba? Contribution yan at pamamayan nila. Something like sabi nga dun sa ano po yung kanilang yung napansin mo ba yung mga Koreano, bigla silang nag-boom sa mundo, di ba? Yung mga singer nila, samantalang hirapan sila mag-English. Pero yung nila, sinusuportahan nila yung mga kabataan. Talagang pinagtutunan yung pansita, dapat pag-pinagod ng taon. Itong mga bata ito, nagiging sikat sila. Nangyayari nga, di ba, yung mga artist na, nasa buong Pilipinas, yung kumanta ng isang, di ko matandaan, si ba yun, yung kumanta ng napakaraming nanonood sa kanya, na samantalang hirap sila mag-English, pero natulong ng gobyerno, pinututukan sila, ang nangyayari, gusto sila mangyari. Yan yung Korea, tapos yung mga Koreano, talaga kung magdasal para yan, pero pag-relasyon ka sa Diyos, yun din ang sa paligid, di ba? Yes po. Yan. May gagawin tayo, sabayan natin ng dasal para sa gabay ng may kapal, and then sabayan natin ng, yun nga, sabi nga nila, pag may sipag, may tiyaga, sabayan mo pa ng dasal mo, di 100% na yan talaga na successful ka. Di ba? Yes. Kaso nga lang nalaglag si Kuya Edmar. Ayan. Antayin na lang natin siya na tumawag. Napakabilis ng oras. But anyway, ang oras po natin ay meron na lang po tayong 5 minuto na nalalabis. At siguro ate ay ayan ang ating announcement pa tayong isa, diba? Na ayan, bago tayo mamaalam. Okay, i-plug natin yung mga programa natin magmula bukas. Yan. Okay po, at kami po ay magpa-plug or sabihin lang po namin sa inyo ang schedule lang Pinoy FM Radio Tokyo, para po sa inyong kaalaman. Ngayon po yung Sealed with a Kiss sa aming triplex, tatlo kami. And then of course, bukas po magmula alas 5 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga po, yun po yung programa ng DZRH po, na nakapatch up po tayo sa balitang sariwang-sariwa sa Pilipinas. Ayan po. And sa hapon naman po, daw ni Tata Rico mula alas 6 hanggang alas 9 ng gabi yan. And ang sumunod po dyan ay walang iba kundi ikaw, ako at ang kalikasan ni Ate Lina po. Ayan po, siguro may inspired kayo pag narinig nyo to, kasi talagang marami po kayong matutuhan tungkol sa kalikasan. Abangan po natin yan bukas ng gabi po.
para sa kanyang programa. And sa Friday po, sa umaga po ay wala pong pagbabago yan, at ang alas 6 hanggang alas 9 po, yan po yung balitang sariwa sa Pilipinas ng umaga, at sa gabi ay yung ano daw ni Tata Rico. And then bukas po from 9 to 11 p.m. Philcom Abroad ni Ate Bernadette Okuno ng Kyoto. And ang Saturday from 5 a.m. to 9 a.m. DZRH Palita ulit, 9 to 12 noon, Weekend Ladies Edition po. Mahaba-haba po ito, no? Mag-start po ng 9 to 11 ang programa ni Nanay Anita sa Ikwento Mo. Ayan po. At magmula alas 11 hanggang alauna, Hello World ni Miss Ate Amy, Ate Nitsea, at ang kanilang mga buzzers. And of course, from 1 to 4, ang inyong lingkod at si Ate Louie at si Ate Bernadette po sa programang ito. And from 4 p.m. onwards po, OPM music po yan. At ang Sunday natin ay Sunday Golden Jukes Box Hits. Ayan po. Mga naggagandahang OPM music po. Ayan po yung ating programa. And of course, sa Monday, from 9 to 11 p.m., ma-art si ate ni Ate Apple na nakabase po sa Bulacan. At ang Tuesday natin ay Ikaw, Ako at ang awit ni Ate Amy. Ayan po. Ayan po. Muli po namin kayong announcement po ito. Inaanyayahan po sa Pinoy FM Radio Tokyo Bus Tour po. Ito yung pangalawang bus tour na po ng Pinoy FM Radio sa October 11, 2015. Linggo po ito. Ang assembly time po ay 7:30 ng umaga, at ito po ay sa Harajuku Station. O ang ating po mga pupuntahan, number 1, apple picking, eat all you can sa Numata, Gunma Prefecture. Ang pangalawa pong attraction natin ay ang flower farm, para sa mga selfie photo natin. Ayan, makikita po natin doon ang mga Cosmos Flower Plantation po. Ayan. At ang pangatlo ay ang amusement park, Lockhart Castle. Ito po, ang ating pong bus fee ay nagkakahalaga ng 7,500. Bring your own baon o bento lunch pack. Eating lunch under the apple tree. Ayan, para tayo magki-picnic